Golden State Warriors versus Portland Trail Blazers. Dikit ang laban. Muntik matalo itong Warriors. Yan ang ating balita ngayon. Pero bago yan ay pakiclick muna ang subscribe button. Thank you. After 2 losses ng Warriors, kung saan tinambakan sila ng more than 20 points, ngayon balik laro na naman sila. Ganda ng laro ng Portland Trail Blazers sa simula pa lang ng first quarter. At eto, turnover kaagad ang Warriors at Shaedon Sharpe to the basket, pasok. Ganda ng slam dunk pang highlight. And this makes 18-10, lamang ang Blazers dito ng 8 points. At tumira itong si Scoot Henderson pero mintis. Pero nakuha naman niya ang offensive rebounds. Naagawan pa niya dito si Klay Thompson at pasok ang kanyang tira. At dito, pasok ang nag-iisang tres ni Stephen Curry para sa Warriors. End of the first quarter, 26-22, lamang ng 4 points ang Portland Trail Blazers. And second quarter, second unit pa rin ang kumakana sa opensa ng Warriors at ang daming assist na ginawa ni Chris Paul sa quarter na ito para sa Warriors. At Stephen Curry, di rin pahuhuli. Ganda ng pasa niya to Kevin Looney. At Draymond Green, inararo si Anfernee Simons. At nakapasok pa si Draymond Green ng 2 points to end the second quarter, 55-46, lamang pa rin ang Portland Trail Blazers. Third quarter na. Nagising na ata itong si Stephen Curry, pumukol kaagad ng tres at boom, pasok. At nasundan pa ng and one. May pasabit pa sa kalaban. Talagang bumibida sa quarter na ito si Stephen Curry. At natawagan pa itong si Draymond Green ng foul dahil natamaan niya itong si Shaedon Sharpe. At muntik pa itong bumagsak. At nagreklamo pa si Draymond Green sa referee. Pero ang Blazers ay patuloy na rumaragasa at binaon nila ang Warriors. Pero tumama ng tres itong si Steph. Ayaw talaga niyang maiwanan ang Warriors. Buhat ni Stephen Curry ang Warriors sa opensa. At Steph nagwawala dito, hinahype niya ang crowd. At binura ang 11 points lead ng Blazers, down to 4 points na lang ang hahabulin ng Warriors, 86-82. At sa pagpasok ng fourth quarter, napangiti na itong si Steph Curry nang naitabla ni Darius Saric ang laro sa 89 all. Pero sagot naman itong si Shaedon Sharpe ng 3 points. Pero di talaga patatalo ang Golden State Warriors. Isang tres mula kay Klay Thompson, plus a driving layup ni Stephen Curry, at panglamang pa itong tira ni Jonathan Kuminga, 101-100, at lamang na dito ang Warriors. At ang ganda ng layup na ito ni Klay Thompson galing sa assist ni Draymond Green. At pasok na naman ang tres ni Stephen Curry. At sa huli, nanalo ang Golden State Warriors 110-106, talo ang Portland Trail Blazers. Kay Soto, may bago na nga bang pinapractice na pamatay tira? Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-give up. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Soto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Soto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Soto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Kai Soto, kailangan magkaroon ng isang tira na yung tipong ilista mo na kapag binitawan ang bola. Kailangan ni Kai Soto na magkaroon ng isang signature shot. In fact, may pakaliwa pa
o may pakanan at hindi natin alam tuloy kung ano ang mas magaling na kamay, ang kaliwa ba o ang kanan. Siguro, it's high time mag-focus muna si Kai Sotto sa isang klaseng shot na matatawag niyang kanyang signature shot. No doubt, napaka-skilled ni Kai Sotto. Kaya lang, merong mga pagkakataon na hindi niya malaman kung ano ang klaseng atake ang kanyang gagawin. While it is true na may advantage ang mga players na katulad ni Kai Sotto na maraming tira para hindi magiging predictable, pero kailangan rin talaga ni Kai Sotto ng isang pamatay na tira. I don't know if kung ito'y galing sa low post, atake man galing sa labas, o ito'y mid-range shot o isang 3-pointer. Look at Kristaps Porzingis. Nag-focus siya sa kanyang 3-point shooting. Ganon rin si Steph Curry at Klay Thompson. But that does not mean na yan lang ang nagagawa nila, pero yan na talaga ang kanilang image sa NBA. So ngayon pa lang ay dapat alam na ni Kai Sotto kung ano ang dapat niyang image sa NBA, kung ano ang dapat niyang image as a player. Gusto niya bang magiging isang pure shooter from the 3-point area o isang deadly mid-range shooter o pwede ring unstoppable sa ilalim? Hindi kasi pwedeng paiba-iba ang approach sa kanyang mga shot every game dahil nahihirapan rin ang kanyang mga coaches kung saan ba talaga siya ilalagay. Siguro the best way for Kai Sotto ay dapat niyang i-develop ang kanyang mid-range shooting. Sisiguraduhin niyang 100% accuracy ang kanyang mid-range shot dahil wala naman talagang makakablock sa kanya. Forget about the hook shot and the 3-point shot at mag-focus sa mid-range shot. At magiging very effective si Kai Sotto sa mga ball screens kung magiging consistent ang kanyang mid-range shooting. Ang mid-range shot talaga ang dapat pagtuunan ng focus ni Kai Sotto. Simpleng move and it does not require a lot of energy. Ang importante lang ay ang mataas na accuracy. Ang skills kasi ni Kai Sotto ay nandyan na yan at hindi na yan mawawala. Pero dapat talagang makilala siya sa isang move na magiging trademark niya at ito dapat ay ang kanyang mid-range shot. Ang problema kay Kai Sotto ay napakarami niyang mga moves. Kaya kadalasan hindi niya malaman kung anong move ang gagamitin niya. Siguro i-stop na niya dapat ang kanyang mga one-handed floater dahil kulang ito sa control. Pwede namang two-handed shot sa mid-range. It's easier pero deadly. Hindi naman kailangan na gayahin ni Kai Sotto si Vic Wembanyama. Kailangan lang niyang mag-develop ng isang shot na sa pamamagitan nito magiging kilala siya dahil dito. Katulad ni Kareem Abdul-Jabbar na kilala sa kanyang hook shot but he can do many things on the floor. Katulad rin ni Chris Paul na kilala sa kanyang mga passing. Kagaya rin ni Dirk Nowitzki na kilala sa kanyang fade away one-legged shot. Pero alam naman natin na he is a deadly 3-point shooter. Yan kasi ang dapat gagawin ni Kai Sotto. He has to make his own trademark shot para mas madali ang basketball. Hindi na kailangan ng mga iba't ibang klaseng shots. Isang shot lang, okay na.